everyone! Welcome back to my channel. For today's video ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa bagay na ito. Mayroon lang akong gustong iklaro kasi sa mga post ko sa Facebook at dito sa YouTube ay naging nakakatakot ng pagpunta o pagtira dito sa Pakistan. Actually, kung manonood tayo ng mga news o kaya naman ay makikinig tayo sa mga post sa Facebook o sa anumang klase ng platform dito sa social media, maaaring magkaroon tayo ng mga negative or positive feedbacks or information about Pakistan. Kaya napaka-importanting maging keen observer or piliin natin, unawain at alamin o maging resourceful tayo sa pag-alam kung ano ba talaga ang katotohanan. Pero sa sarili kong opinyon, huwag nating ipagwalang bahala yung mga naririnig, nababasa at nakikita natin sa social media, anumang klaseng o sa anumang klase ng platform sa social media. Maingat lamang tayo at matalino sa pagpili kung ano ba talaga ang ating pinanunood o ano bang kaalaman ang pwede nating malaman. Sama man ito o hindi. Lahat ng yan ay makakatulong sa atin. Ito ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Bilang isang Pinay na nakatira dito sa Pakistan at asawa ng isang Pakistani, gusto ko lamang ipaalam sa inyo na hindi po ako gumagawa lamang ng kwento about sa nangyayari dito sa Pakistan. Kung hindi ako sigurado sa mga sinasabi ko, ay hindi ko na kailangang sabihin sa inyo. At lalo pong hindi ako nega. Ko po ginagawa ang mga video ito para lamang magkaroon ng content. Ang totoo po niyan ay gusto ko lamang bigyan ng informasyon yung mga kapwa ko Pinay na nag-aasawa ng Pakistani at gustong pumunta dito sa Pakistan. Kasi nga gusto ko na bago sila pumunta dito sa Pakistan ay meron na silang alam. Masama man yan o hindi dahil siguradong ang mga bagay nito ay makakatulong sa kanila para sila ay maging handa sa pagtira o pagpunta dito sa Pakistan. Ang mga sinasabi ko ay hindi para takutin o bigyan ng negative information o impression ang mga babae o Pilipina o iba mang lahi na gustong mag-asawa o pumunta dito sa Pakistan. Gusto ko lang ipaalam o ibahagi sa kanila kung ano ba yung tunay na nangyayari o ano ba yung dapat nilang i-expect kapag pumunta sila o nag-asawa sila ng isang Pakistani o pumunta dito sa Pakistan. Hindi para i-discourage o i-encourage na pumunta dito sa Pakistan. Para ihanda sila sa mga pwede nilang i-expect at hindi i-expect sa pagpunta o pag-asawa ng isang Pakistani. Kung baga, para magkaroon sila ng choices kung dapat ba o hindi dapat sila ay mag-asawa ng isang Pakistani o pumunta dito sa Pakistan. Hindi po kasi po pwede yung laging maganda lahat ng naririnig mo. Kasi kapag ganon, magiging excited ka at feeling mo ay malaki ang maitutulong ng pagpunta o pag-unlad mo sa pagpunta dito sa Pakistan. Kaya naman makakalimutan mo na yung mga posibleng hindi magandang mangyari kapag pumunta ka dito o nag-asawa ka ng isang Pakistani. Kaya dapat alam mo o alam ng mga nagpupunta dito sa Pakistan kung ano ba talaga yung nangyayari. Ano ba talaga ang reality of life sa Pakistan. Although, katulad ng mga sinasabi ko lagi, hindi lahat ay pare-pareho at alam natin yan na may iba't iba tayong buhay o destiny o kapalaran. Kahit pa anong gawin natin minsan, ang kapalaran ay mayroon talagang contribution o malaki ang nagiging contribution sa buhay natin sa mga bagay na hindi natin ine-expect pero totoong nangyayari. At sa araw na ito ay gusto kong linawin ang isyong ito about dito sa Pakistan. At ito ay ang isyong nakakatakot tumira sa Pakistan. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang sabihin na para sa akin ay hindi tama o angkop yung salitang nakakatakot. Tamang sabihin nating mapanganib o dangerous. Ano ba ang pagkakaiba ng nakakatakot at mapanganib o dangerous? Although parang pareho naman sila ng kahulugan, pero para kasi sa akin, mas extreme ang kahulugan ng nakakatakot sa mapanganib. Kapag kasi sinabi natin na nakakatakot, parang literal na may pangyayaring nakakatakot. Halimbawa, kasalukuyang nangyayari yung gera. May sunog ng nangyayari. May kasalukuyang nangyayaring patayan. Yun ang literal na kahulugan ng nakakatakot. Kapag naman sinabi nating mapanganib o dangerous, although may kahawig siya sa nakakatakot, pero iba pa rin yung talagang kahulugan niya.
Halimbawa naman ng mapanganib o dangerous is sa isang lugar ay may mga nangyayari ng o rampant yung mga holdapan, kidnapan, patayan at posibleng magkaroon ng giyera o kaguluhan sa isang lugar. At dahil dyan ay pwede natin sabihin na Pakistan is a dangerous place. Kung nagbabasa tayo o mahilig tayong manood ng mga news, wag lamang yung mga fake news. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang Karachi City at isa sa pinakamalaking bayan ng Pakistan ay nabibilang sa isa sa pinaka-dangerous city sa buong mundo. At kaya ko bang patunayan ito bilang isang taong nakatira dito sa Pakistan? Kung po sagutin ang bagay na yan ay gusto ko munang i-explain kung totoo bang dangerous dito sa Pakistan. Realidad ng buhay, kahit naman po saan tayong bansa pumunta ay laging may danger. Pa yung pinaka-advanced na country, ibibilang na lamang sa ating mga daliri yung mga bansang tahimik o walang panganib. Sa isip natin na hindi lamang sa labas ng ating tahanan nangyayari ang danger. Ito ay maaari ding mangyari o nangyayari din sa loob mismo ng ating tahanan. Okay, kung ang pag-uusapan natin ay about sa Pakistan, opo, may mga lugar na mapanganib dito sa Pakistan. At isa na nga dyan ay ang Karachi. Bakit nga ba isa sa mapanganib na lugar sa Pakistan ay ang Karachi? Ang Karachi City ang pinakamalaking bayan ng Pakistan. Ito ang unang kapitolyo ng Pakistan. Sa kasalukuyan ay ang Islamabad. Dahil nga napakalaki ng Karachi at parang naging sentro na siya ng business. Kaya naman napakarami ng tao na galing sa iba't ibang lugar. Hindi dahil sila ay mga foreigner, kundi sila ay mga Pakistani din na nanggaling sa iba't ibang probinsya. South, North, Western, Eastern side of Pakistan. Remember, dahil sila ay galing sa iba't ibang parte ng probinsya ng Pakistan, sila ay may kanya-kanya ding kultura, klase ng pamumuhay, klase ng pamilya at paniniwala. Pumunta sila dito sa Karachi para sa ikauunlad o ikagaganda ng kanilang buhay. At dahil nga galing sila sa iba't ibang probinsya, iba't iba rin ang kanilang dialect. Pakistan ay may 6 na major languages. At yan ay ang Urdu, Pashto, Balochi, Sindhi, Sraiki, and Hindko. Maliban sa mga languages na yan, ay mayroon pa silang iba't ibang klase ng dialect na ginagamit nila sa kanilang probinsya. Dagdag pa dyan, dahil marami na rin ang nakapag-aral, ay ang English. Kung nakatira ka o nandito ka sa Karachi, ay makikita mo talaga na crowded na ang bayan ng Karachi. Parang naging central of business na talaga siya. At dahil nga iba't ibang klase ng tao o iba't ibang taong nanggaling na sa probinsya at marami pa dyan sigurado ang mga hindi nakapag-aral at hindi nakakakita ng trabaho o ikinabubuhay. Kaya alam na natin ang pwedeng mangyari. At dahil dyan ay naging danger zone na ang Karachi City. Hindi naman ibig sabihin dahil mapanganib na ang lugar ng Karachi, araw-araw ka nang makakakita ng patayan, barilan, suntukan, or nagkakagulo na sa labas. Hindi naman ganun. Kaya naman ay hindi ka na makalabas dahil nga sa takot na mayroong gulo sa labas na maaari kang mapahamak. Pero ito po ang totoo. Lalong-lalo na pagdating sa mga babae at katulad nating mga foreigners o ibang lahi. Kasi nga sa mga katulad halimbawa nating ibang lahi, hindi tayo marunong magsalita, hindi natin alam yung mga lugar, or kung marunong man tayong magsalita, hindi lang naman kasi Urdu ang dapat nating alam. Dahil nga marami ng iba't ibang klaseng tao na nanggaling sa probinsya, ang mga tao dito sa Karachi, iba't iba na rin yung language nila. At hindi naman natin kayang matutunan ang lahat ng lingwahe o dialect na mayroon sila. Kaya as a foreigner, kailangan talaga nating magdobling ingat sa paglabas dito sa Karachi o ibang panig ng Pakistan na pwede nating i-consider na danger zone. Para din sa ating kaalaman, dito po, katulad dito sa Karachi, ay hindi pa ganun ka-advance. Wala pa pong mga available masyado na camera all over the city or on the roads. Siyempre, iba yan pagdating sa Islamabad dahil ang Islamabad ay kapitolyo ng Pakistan. Siguradong mas advanced sila compare sa ibang bayan o malalaking bayan dito sa Pakistan. At dito rin sa Karachi, may mga lugar na may mga cameras na sa kanilang mga daan. Depende sa iyong location. Siyempre, yung mga nasa lugar ng mayayaman, iba naman yung kanilang situation. Compare doon sa mga mahihirap. Kaya nga lamang ay mas marami siyempre yung mga mahihirap na yung mga commoners na katulad natin. Tulad ng sinabi ko, hindi lang naman sa labas yung danger. May mga dangers din na nangyayari sa loob mismo ng ating tahanan. Kung tayo ay foreigners at asawa natin ay mga Pakistani at nakatira tayo sa ating mga in-laws, maaari din nating maharap ang mga ganyang klase ng danger at kahit pa nga sa mismong asawa natin. Kaya kailangang maging handa tayo sa mga bagay na ito emotionally, physically, mentally, and financially.
So, napakaraming establishment dito, lalo na yung mga business establishments, schools, buildings, or apartments, or residential areas, may mga cameras na po yan. At yung mga bahay mismo o may-ari ng bahay ay naglalagay na sila ng camera. Kasi nga, to save themselves. Dahil nga madalas yung mga holdapan, kidnapan, at pagpasok sa mga tahanan para magnakaw. So, kailangan talaga na we have to be vigilant to our own safety. Gusto ko ring linawin na although in danger ang pamumuhay dito sa Pakistan, di ibig sabihin ay hindi na tayo pwedeng lumabas. Lalong-lalo na yung mga katulad nating babae. Hindi naman po ganun kagrabe. Hindi pa rin naman tayong lumabas, depende sa lugar na pupuntahan natin. Para sa mga katulad nating foreigners, ay kailangan mayroon tayong kaunting alam sa kanilang Urdu o mas maganda kung marami tayong alam na magsalita ng Urdu dahil yan kasi yung pinaka-major language nila. Although marami silang mga lingwahe o dialect, ay kailangang alam natin yung basic language ng Urdu. Totoo lang, napakarami pa rin ang hindi marunong o hindi nakakaintindi ng English mga Pakistani kahit pa nga yung nakapag-aral. Hindi kasi nila masyadong binibigyan ng priority yung English language. Unless yung mga new generation o yung mga kabataan ngayon na pinag-aral sa mga private school, talagang magagaling na rin mag-English. Pero bibihira pa rin kung ikukumpara sa total population ng Pakistan. So kung ikaw ay isang foreigner na gustong pumunta dito sa Pakistan at gusto mong lumabas, opo, pwede ka namang lumabas. Lalong-lalo na kung mapupunta ka sa lugar na safe naman katulad ng Islamabad at iba pang lugar dito sa Pakistan. Pero kung nandoon ka sa alam mong danger zone, kailangan talaga na mag-ingat ka at huwag kang basta-basta lalabas at kailangan ay mayroon kang kasama. Pero depende pa rin yan sa asawa mo. May mga asawa kasing Pakistani na ayaw nila nang lumalabas ang kanilang asawa. Lalong-lalo na kung alam nilang hindi ito nakakapagsalita o hindi nakakaintindi ng Urdu. Kalayaan po ng isang babae dito sa Pakistan ay nakadepende sa kanyang pamilya at sa kanyang magiging asawa o sa kanyang asawa na. Hindi po totoo ang sinasabi nila na walang kalayaan ang mga babae dito sa Pakistan. Ang totoo po ay nakadepende yan sa klase ng kanilang pamilya. At yun nga po, speaking of nakakatakot bang Pakistan, hindi po siya nakakatakot. But it is dangerous na pumunta sa mga lugar na danger zone dito sa Pakistan. At napakarami pong lugar dito na danger zone talaga. Kaya kailangan talaga nating magdobling ingat. Hindi dahil tayo ay foreigner. Ang katotohanan po ay kahit yung mga local o sila mismo ay nakakaranas ng panganib sa sarili nilang bansa. Kaya naman, ganun din ang takot nila kapag ang mga babae o kapamilya nilang babae o mga anak o kaya tayong mga foreigner na asawa ng Pakistani ay hindi basta-basta pinapayagan ng ating mga asawa na lumabas ng ating tahanan. Lalong-lalo na kung tayo ay nag-iisa at malayo yung ating pupuntahan at hindi marunong magsalita o makaintindi ng kanilang lingwahe. Isa pa, depende rin yan sa lakas ng loob mo mismo. Kaya lagi nating isaisip, magkaroon ng kaalaman, huwag maging inosente, at na maging maingat o be vigilant of ourselves kasi wala pong makakasave ng sarili natin kundi tayo mismo. Lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood and please don't forget to subscribe, like, and give me a comments or click the bell so that you will be notified for my next video. Thank you and have a great day. See you on my next video. Bye.